A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay nga po na lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay inuukol lamang po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tangi at iisang tunay na Diyos. Nawa itanyag ni Allah ang pagkabanggit sa pangalan ng kanyang huling propetang si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Mga kapatid, binabati po namin kayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa lahat ng mga sumusunod sa patnubay hanggang sa araw na muling pagkabuhay. Mga kapatid, ngayon sa pagkakataong ito, niwe-welcome namin kayo muli sa Kape Talakayan sa Burger Comparative. Talagang kahit gabi, walang tulugan dito sa Kape Talakayan. So ito, sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin po natin yung puzzle na inilahad po ng ating Sheikh Rashid Indasan. At higit sa lahat, nagpapasalamat po tayo dun sa mga nakipag-participate. Pero ito po, exclusive po ito sa mga babanggitin natin ngayon. Ito yung mga talagang active, masasabi natin, nag-participate doon sa ating challenge. Unang-una po, si kapatid na Bayani Sebastian. Isa pong dating daan, si Ariel Cirillo po. Isa pa po ito, mga magagaling na mag-type sa Facebook. Pero ito po, highlights natin, kapatid na Rashid. Si kapatid na Christian Evangelista. Ako, dating danin po. Meron po siyang hamon. Meron po siyang challenge nating mga Muslim. Una, sabi niya po, hindi lamang sa Mateo, sa Marcos, Lucas at Juan, mababasa ang mga salita ni Kristo. Tinawag pa nga po tayong tanga. Pangalawa, ang sabi niya po, ang lahat daw po ng mga kasulatan ay kinasihan di umano ng Diyos. Lahat. At yung kanya pong pangatlong hamon ay kung mapatunayan daw na na yung Gawa 20:35 ay talagang salita ni Kristo, aaminin po ba natin na mali ang pananampalatayang Islam? Kasi ayaw niya ng 1,000 pesos. Ayaw niya ng 1,000. Gusto niya, aminin natin, mali yung pananampalatayang Islam pag napatunayan niya na yung Gawa 20:35 ay salita po talaga ni Kristo. So bago po tayo magsimula, bago po makalimutan, ako po pala si kapatid na Anthony Yusuf Gonzales. Ang makakasama niyo po sa ating pagtalakay ngayon, higit po sa lahat ang ating kapatid na Rashid Barnag Indasan. Sure. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jal haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katotohanan narito. Ang kabulaanan ay naparang at nangibabaw ang katotohanan. Sapagkat tunay na ang kabulaanan ay naitalagang maparang. Ibig sabihin, destined to vanish. So magandang gabi po sa inyo. Ito po ang iyong kababayan, si Rashid Indasan. At ito po ay patungkol doon sa ating dalawang puzzle. Mabuti basahin natin. Dalawang talata sa Biblia na kung sino makakasagot po sa tanong, mayroon pong premyo. Lambing lang natin ito eh. Andog sa inyo ng Kape Talakayan. Mayroon nagbigay sa atin, sponsor. 1,000 lang 1,000 lang naman eh. Lambing lang. Kung may makasagot sana, kung may nakasagot, kahit malayo dito sa Pilipinas, siguro kahit sa NBC, padala natin. Magiging tapat naman tayo kung sino nakasagot. Kaya lang, unfortunately, ang hiningi kasi natin, kapitulo ko, ang hiningi natin, kabanata, at saka talata. Yun ang hinihingi natin eh. Di ba? Basahin natin. Una po, ito po ang unang puzzle natin. Opo, sa Lucas, sa 18:31, patuloy. Unin mo na, sa Gawa. Sige, Gawa po Unahin mo muna. ng Gawa. Mainit-init pa po ito eh. Sa Gawa muna. Sa Gawa po sa 20 at ang talata niya po ay 35, ganito po ating matutunghayan. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus
na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa ang tumanggap. Sino po ang nagsasalita dyan? Si Apostol Pablo. Si Pablo. Pakiulit mo nga. Sabi niya, meron siyang sinabi Opo. sa English. Basahin din natin sa English. Basahin mo ulit yan. Basahin mo ulit. Opo. Ha? Sundan kita sa akin Sa English po? Sandali. Basahin mo ulit. Sa lahat, Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi. dali, ang sabi ni Pablo, si Jesus ay nagsabi. Siya mismo ang nagsabi. In other words, he was quoting the lips of Jesus. In other words, meron siyang sinasabi na sinabi lumabas sa bibig ni Jesus. Ano yun? Na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. O higit daw na mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Pasahin ito sa English, kapatid. Pakibuklat mo nga yung Acts. Opo, sa Acts chapter 20, Himay-himay natin. in the verse is 35, this is what the Bible says. Ito naman ay New American Standard Yes, yung American Bible. Ito pa lang, iba yung NASB. Opo, sa 35. Okay. In every way, I have shown you that by hard work of that sort, we must help the weak and keep in mind the words of the Lord Jesus, who himself said, The words of the Lord Jesus, who himself said. O di may quotation? Yes. Pag sinabing who himself, siya mismo ang nagsabi. Ibig sabihin, kinuha mo yung sinabi niya galing sa bibig. He was quoting Jesus Christ. E ano yung kinot niya kay Jesus Christ? It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang tanong lang naman po ni Karashi, saan po sinabi ni Jesus ang ganitong pangusap? Verbatim, word for word, eksakto, walang labis, walang kulang, na si Jesus mismo nagsabi, it is better to receive. It's better to give than to receive. Na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kasi si Pablo ang nagpapakilala rito eh. Ano po ang gustong palabasin ni Karashi dito? Itong si Pablo, talagang bulaan to eh. Sinungaling itong taong ito eh. Huwag naman magagalit ang kababayan natin eh, kung ano-ano pinagsasabi nyo sa akin. At least ako may pinapatunayan kami sa inyo. Ay, pinagpauna ko yung sinabi ng Quran eh. Kasi alam mo ninyo sa Islam, either na totoo ka o sinungaling ka. Hindi yung sa gitna, lalo na may kinalaman sa kaligtasan. Kaya nga ipinagpauna sa atin ng Quran, Surah Al-Isra, chapter 17, verse 81. Narito, naparam na ang kabulaanan at nangibabaw ang katotohanan. Sapagkat katotohanan, ang kabulaanan ay naitalagang maparang. Bulaan to eh, kabulaanan to eh. Isa lang tong example. Nagpapapremyo tayo, baka may makasagot. Kasi sabi ni Pablo, hayagang sinabi niya, mula raw sa bibig ni Jesus Christ, ni Kristo, ang sabi raw ni Kristo, mapalad, higit na mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. Ang tanong lang naman po namin, saan po yung sinabi ni Kristo? Dito po sa Bible na meron tayo, kapag sinabing quotation from Jesus Christ, meron ng red Bible red letter. Lahat ng mga salitang lumabas sa bibig daw ni Kristo na naisulat. Nakalagay lang naman yun sa Matthew, Mark, Luke, and John. O sabihin na natin, may nakalagay sa Acts o kaya sa ibang talata pa ng Galatia o etc. Si Pablo kasi nagpapakilalang napakita raw si Kristo sa kanya. Pero, ang meron tayong gospel na tinatawag nila, bahagi ng New Testament, na talagang maraming quotation from the lips of Jesus, according to them, is from Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tanong, saan po nakalagay? Sinabi ni Jesus
It is better to give than to receive. Yun lang naman po ang tanong natin. Aba, mayroong mga kung ano-ano pa, ang yayabang pa eh. Eh, ang mga sumagot yung binanggit mo. Unang-una, si Christian Evangelista po. Sabi niya, kung mapatunayan ko, kung mabasa ko, na sinalita talaga ni Kristo ang mga ganong pangusap. Sige, pag nabasa mo, tamo ha, malasakit namin sa inyong mga dating daan. Kasi hindi kayo sinasagot, hindi na kayo pinagtatanggol ng amo nyo. Tamo si Aurex Texon, nawalang parang bula. Ha? Dati, ano siya eh, Active. ang active ng talagang post ng post eh. Sinasagot natin, binibigyan natin ng puzzle na hindi masagot. Siguro, tinatanong yung amo niya, ayaw sumagot. Yung inahin ika. Ayaw sumagot. Inahin daw yun. Hindi mo sumakay, Muslim, pabayaan mo yung mga Muslim yan, sa demonyo yan. Ganyan kasi mga turing nila sa atin. Nawala ngayon si Aureus Texon. Ito ngayon si Christian Evangelista. Naawa kami kasi wala siyang tagapagtanggol. Subukan niyo Muslim kilitiin. Sabihin niyo mali ang Islam. Ha? Tapos hamunin yung diskusyon. Tanyo, lalo na sa Metro Manila, hindi tatagal ng 4 oras pupunta po kami. Subukan po ninyo. Ang kaya lang, nangyayari sa dating daan, naawa ko, masyado kasi kayong bumilib kay Kaeli. Ngayon, kaya naman nagkakaganito si Karaship, gusto ko, mawala yung pagka-elibs ko dyan. Paanong paraan? Ilalantad po namin ang mga kamalian na pag-aakala nyo kay Kaeli. Marami po siyang pahayag, palpak ko talaga. Marami pa tayong sasagutin. Sample lang ito. Tingnan nyo, sa kababayang Christian Evangelista, hindi kami galit sa'yo. May malasakit nga kami. Kaya kita mo, gumawa pa kami ng video, alang-alang sa'yo. Gagawin ba ito ni Kaeli? Hindi po. Gumagawa kami. Mama, meron pang isa, di ba? Okay. Sabi mo, pag nabasa mo na sinabi ni Kristo yan, it is better to receive, it is better to give than to receive. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sige ho. Unang-una, siyempre, kahit ayaw mo tanggapin yung 1,000, sabi mo, aminin lang namin, mali kami. Aminin ko po, mali po kami. Partikular ako, mali po ako. Tingnan mo, nakasangka lang yung leg ko rito eh. Ang sagot nila, may mga palusot. Una, Hindi raw po. Hindi lamang daw po sa Mateo, Lucas. sagot niya ganito. Basahin mo nga, natanda ko yun eh. Sabi niya po, hindi lamang sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mababasa ang mga salita ni Kristo. Sige. Tanga, may tanga pa, no? Tinanga pa tayo. Sige. Kabayang Christian, saan po? Ibig mong sabihin, maliban sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, meron pa palang ibang mababasa na sinabi ni Jesus. Bukod dito sa Matthew, Mark, Luke, and John. Baka naman sinasabi mo yung sa gawa na napakita kay Pablo Cuno. Nandito ba sa gawa yung hinahanap natin? It is better to give than to receive. At umaamin ka ba? Kasi sabi niya, ang lahat daw ng kasulatan ay kinasihan. Kita mo? Tinan mo, analogy niya. Tamang naawa talaga ako sa kababayan natin. Sabi niya, hindi lang daw sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mababasa ang mga sinalita ni Jesus. Ganun ba? Saan? Tapos nag-quote siya, ang lahat daw ng kasulatan ay kinasihan. Anong kasulatan? Hinahanap kasi namin eh. Wala kasi sa Bible eh. Na sinabi ni Kristo, it is better to give than to receive. Verbatim. Wag ho kayong mag-analogy. Wag ho kayong magpaliwanag ng kung anong talata. Ay, talata, nagbasa sila. Saan ba yun? Sa Lucas 6, tama? 4:38. Tingnan mo. Basahin natin, dali. Tingnan nyo, basahin natin. Bago natin pagpatuloy yung 38. yung sinasabi ng ating mga 38. ito. Basahin mo. Magbigay kayo sa 6:38 ng Lucas. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo gustong takal. Siksik, liglig at umaapaw. Niliglig at umaapaw. At ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ito yung sinabi ni Bayani Sebastian. Ito yung sinagot ng ibang member ng dating daan. Basahin mo nga ulit. Opo.
magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Oh. Hustong takal, Oh. siniksik, niliglig, Mm. at umaapaw. Mm. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng iyong ipananukat ay doon din kayo Ang susukatin. layo naman ng dalawan to. Oh. Hindi lang naman sila gumagamit nito, Sheikh. Ang layo naman. Layo. Katoliko nga unang gumamit nitong pangatiran na to eh. Hindi naman kayo eh. Oh, ang sabi ni Pablo, Jesus said, di kinote niya si Jesus, it is better to give than to receive. Saan po yun? Saan ang kinuha? Verbatim po hinahanap po natin. Marunong pa kayo sa nagtatanong, kami nagtatanong eh. Kasi iba, bakit to verbatim pa gusto niyo? Yung sabi ni Pablo eh. Sabi ni Pablo, Jesus said eh. Paul was quoting Jesus Christ. Therefore, according to Paul, Jesus said these things. Sabi ni Pablo, ang challenge namin, walang sinabi si Jesus ng gano'n. Ngayon, kung meron, doon sabihin nyo kung anong kabanata, anong talata, o di panalo kayo ng 1,000. Mahirap ba yun? Kabanata, talata, ha? Kapitulo, bersikulo, inahanap ni Carlos. Mahirap ba yun? Kung ano pinagsasabi niyo. Ngayon, ito sabi ng Kristiyano, kaya nauwi sa dilema to, sabi niya, hindi lang daw sa Mateo, Mark, Luke, o John. Ganun ba? Pumapayag ka ba kahit sa Quran? May sinabi si Jesus sa Quran eh. Baka pumapayag na siya, no? Kasi sabi ni Jesus, according sa Quran, nakasulat, sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Diba? Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Tinukoy niya kung sino. Siya ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Tuwid na landasin. O ikaw ba, tinatanggap mo? Parang tanggap niya eh. Na, bukod sa Biblia, mababasa din sa ibang kasulatan ang sinabi ni Kristo. O kaya lang, nauwi na naman sa dilema. Bakit? Akala ko ba, sabi ni Pablo, ano sabi ni Pablo sa unang Korinto? 4:6? 4:6 pa yun? Ito mo mababasa natin, sinabi niya doon. Paborito ng dating Dan to eh. Opo, sa unang Korinto, sa 4 po, at ang talata niya po yung 6. Okay. Mga kapatid, ang mga bagay na ito'y ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Paborito ni Sorano yun. Huwag ihigit sa mga bagay na nakasulat. Kaya daw sila, kung nakasulat lang, yun ang sinusunod nila, yun ang tinuturo nila. Ito ba nakasulat? It is better to give than to receive. Saan po nakalagay? Si K.R. Soriano nun, fellowship. Saan yung nakuha yung fellowship? Napakamitikuloso niya eh. Hindi raw mababasa. Pag hindi nabasa, di wag sundin. Di ba? Eto ngayon, si Pablo pa ngayon ang sabi. Na sinabi raw ni Jesus, saan po nakasulat? Kaya ngayon, sa mga kapatid nating Muslim, actually ito, supposed to be para sa mga non-Muslim lang, particular sa mga Christians, naniniwala sa Biblia. Marami tayong kapatid na sumali rin. Kumbaga may ibang punto yung ibang kapatid natin, kasi yung ibang kapatid natin, wala daw sinabing hayagan. Yung kakamustahin ko na lang ibang kapatid natin nagsabi, sumagot na wala pong mababasa. Well, binabati ko kayo, sinasaludo ko kayo. Magkagayon pa man, bigyan pa rin natin ng pagkakataon. Baka meron na kasi may nag-challenge po sa atin. Mr. Christian, tamo, napaka-special, binidyo pa namin to para sa iyo. Ewan ko lang kung meron kang mukhang may harap sa amin. Kasi ayaw mong nagtatago lang kayo sa Facebook. Mahilig lang kayong mang-asar, magmura, kasi ganyan na tinuro ng inyong amo. Hindi naman kayo makaharap. Yung idol nyo, hindi naman umaharap. So wala, nakatiwang-wang ho kayo. Nanggigigil na lang ho kayo. Naramdaman po nila si naramdaman. Nanggigigil ho kayo na sumagot sa amin. Ngayon, huwag ho kayong mag-alala. Hindi po kami magsasawa. Kaya lang, napupuntusan namin kayo. Hindi kayo nakasasagot ng malinaw. Challenge po natin ulit. Pag meron po kayong nabasa, sabihin nyo sa amin kung anong kabanata, anong chapter,
ano pong verse. Yun lang po. Na sinabi ni Jesus mula sa kanyang bibig, it is better to give than to receive. Saan po yun? Yun po ang hamon ni Karashid. Mahirap ba yun? Ang liit lang yun, no? Kasi sabi ni Pablo, may sinabi daw ng gano'n si Jesus Christ. Verbatim. Tapos sinasabi ng isang kababayan natin, aba, hindi lang daw sa Matthew, Mark, Luke, and John nakasulat ang mga sinabi ni Kristo. Aba, sumasalungan ka kay Pablo. Ha? Bakit? Sabi ni Pablo, huwag kang ihigit sa mga bagay na nakasulat. Ha? Kasi may palusot ng iba eh. Ano yung palusot ng iba? Ano yung palusot ng iba? Basahin natin yung sa 1. Ito po yung mababasa natin sa Aklat po ng Buhay sa 21 po at ang talata po yung 25. Ito yung last part ng John. Po. Subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko, kahit sa sanglibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. Exaggerated masyado eh. No? Kahit daw sa hindi daw magkakasya. Ang dami namang sinulat. Ang dami nang pinagsabi ni Jesus. Sobra naman. 30 years na siya. Ngayon ha, tinan mo. Una-una, kumukontra si Pablo rito. Huwag higit sa mga bagay na nakasulat. Eh, hindi pala nakasulat to eh. Hindi nakasulat lahat. Hindi nakasulat lahat. O di hindi dapat paniwalaan to. Huwag daw higit, sabi ni Pablo eh. Kung ano lang nakasulat, yun lang. At tinuturo ni Kyle eh. O sa lungat ng talatang ito, yung sumulat nandyan, at saka yung sumulat ng unang Korinto na si Pablo. Eh kasi sumulat nandyan, hindi na makilala kung sino eh. Di ba? Ilagay lang yung pangalan. O ito, sabi, marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa, sa palagay ko, kahit na sanlibutan mismo, ay hindi magkakasa. Sabi, hindi na isulat. Tapos sabi naman ni Pablo, huwag higit sa mga bagay na nakasulat. O di masalungat itong dalawang ito. Kung ito sagot mo, ay di aminin mo, hindi talaga nakasulat. Yung sinabi na it is better to give than to receive. Kung ito sagot mo, o di umaamin ka, o ngayon, ulitin ko, pag may na-quote ka, kasi sabi ni Paul, tanda mo, ayaw ko lang kung alam yung salitang quotation, Paul quoted Jesus Christ. He was quoting the lips of Jesus Christ. According to him, Jesus said, it is better to give than to receive. Yun po ang hinahanap ko, verbatim, word for word. Meron ba? Kung meron, anong chapter, anong verse? Kung wala, aminin nyo, wala. Ganun lang kasimple. Mahirap pa yun, iba magmumura pa. Iba mag-ano pa, hindi na lang itlagay eh. Ha? Kasi alatang wala eh. O di tanong mo, eto, tanong nyo kay Kylie. Tanong nyo, challenge po namin yan. Pero pag hindi kayo nasagot, eh makalata na kayo. Kasi kaya naman kayo pumatol dyan, humanga kayo kay Kylie. Lahat ng tanong nasasagot. Eto ngayon, may tanong po ang Muslim. Ha? Masasagot niya ho ba yan? Meron pang isa. Dalawa to, di ba? Opo, ito po. Madaling araw na. Kita mo naman ha, mga kababayan, madaling araw na, pinagtsatsagaan namin kayo. We are here to win the soul. Hindi naman kami ibang katulad ng na may pakinabang hinahanap eh. Tingnan nyo, kung talagang totoo kayo, imbitahan nyo po kami sa bahay ninyo, mag-usap po tayo. Hindi tayo magdidebate, sharing lang. Bakit ayaw nyo? Pinagbawalan ko kasi kayo makipag-usap sa amin. Subukan nyo kami, kami mga Muslim, yayain po ninyo. Diba? Usap lang, walang personalan. Pag-usapan natin. Ano pa yung pangalawa natin? Tingnan nyo. Matagal-tagal na rin po ito eh. Ito, wala pang pumapatol dito eh. Hindi po. Okay. Sa Lucas po, sa Kapitulo 18 at ang mga talata po 31 pababa, isinama niya ang 12 at sinabi sa kanila, tingnan ninyo, umaahon tayo tungo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta. Sino masumulat? Mga propeta. Pag pinag-aralan mo mga aral ng Kristiyano, ang mga propeta nandun sa Old Testament. Tuloy. Tungkol sa anak ng tao ay matutupad. Ano raw yun? Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil. Sino yun? Anak ng tao ibibigay daw sa hintil. At siya'y lilibakin, Lilibakin. hahamakin, at luluraan. Luluran. Kanilang hahagupitin siya. At papatayin.
At sa Papatayin. ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Papatayin. At sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Saan po nakalagay yun sa Old Testament? Na ang anak ng tao, the Son of Man, will be killed. At mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Saan po nakasulat yun? Saan po? Mahirap ba intindihin yung tanong namin? Kanina si Pablo nakasangkalan. Ngayon, ang masaklap, si Jesus ngayon na nakasangkalan, na sinabi raw ni Jesus, matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta patungkol sa anak ng tao. Sige nga, lahat, ibasahin ninyo ang sinasabi ng tinatawag niyong lumang tipan. Old Testament, patungkol sa anak ng tao. Meron bang prophecy sa anak ng tao na mamamatay pagkatapos, mabubuhay pagkatapos ng tatlong araw? Sige nga, kayo pa, sasagot. Sumagot na nga yung mga scholar Sino scholar? Sino yan? Yung mga nagsalin ng New American Bible. New American Bible. Pakibasa yung quotation nila dyan. Tingnan nyo Wala pang internet sinasabi na natin sa kanila yun ngayon may internet na, madali kayo makasasagot. Sige. Christian Evangelista, sige ito, tanong mo sa amo mo. Tuloy. Sige po, ganito po yung sabi ng kanilang commentary sa Lucas, Kapitulo 18, talatang 31. Everything written by the prophets will be fulfilled. This is a Lucan addition. Wow! Lucan addition, ibig sabihin idinagdag ng sumulat ng Lucas. Tuloy. A Lucan addition to the words of Jesus found in the Maccabean source Mark 10:32-34. Dagdag daw ng sumulat ng Lucas mula na inilagay sa bibig ni Jesus. Pero may pinagmulan, may kinopya. Saan? Pinagkopyahan sa Mark. Tuloy. Opo. Luke understands the events of Jesus' last days in Jerusalem to be the fulfillment of the Old Testament prophecy. Teka, yung huling gawain daw ni Jesus, yun daw yung katuparan ng mga propesiya, hula sa Old Testament. Ano raw yun? Yan, tuloy. But as is usually, kita mo Ngunit, as usual, ito na naman po, mali na naman, inaamin nila. Tuloy. The case in Luke to Acts, the author does not specify which Old Testament prophets he has in mind. Hindi sinulat nung nasa Lucas kung ano bang talata sa Lumang Tipan. Nakakalimutan Ano ba't kaya nakalimutan niya ba talaga o inimbento? Nakalimutan o inimbento. Tama. Dagdag Ikaw pa sasagot, Christian Evangelista. Scholar. Bayani Sebastian, scholar na umamin na Bible commentary. Commentary ng New American Bible, pinagbabasa rin ni Kael ito. Sila umamin na, scholar po ito ng Bible, nagsalin po nito, wala po yun. Wala yung sa Old Testament. Sige, inahamon ko po kayo. Yung salitang anak ng tao sa Old Testament, meron po bang nakalagay na ito ay mamamatay at pagdating ng 3 araw ay mabubuhay? Hindi po, yung anak ng tao sa Old Testament na inaantay ng mga Hudyo, nakakatakot. Kasi kaya natakatakot kasi nang inaasam-asam nilang mag-ahari. Lulupig sa atin. Basahin mo yan sa Daniel 7:13. Opo, sa aklat po ni Propeta Daniel, sa 7:13. Lapit na tayo matapos. Lapit na po. Mag-iiwan pa tayo ng tanong na malamang, hindi na masagot. Kuruyabang lang naman itong mga to papaliba. Panitago lang po Ngayon, mga kababayan, hindi naman kayo nakipagkapayabang kasi wala naman kami mapapala kung magpapayabangan tayo. Kaya lang po ako nagkakaganito, lumilibel lang ako sa inyo. Total, sinasabi nyo, ang galing-galing ni Kaeli, lahat, walang tanong na hindi nasagot. Itanong nyo po ito. Wala namang ibang pastor sa ibang reliyon na ginagawa itong mga to, china-challenge po kayo. Kami lang mga Muslim. Itanong nyo sa kanya to. Pag nasagot po, tatahimik na po si Karasit. Hindi na po magsasalita. Hindi na kami papatuloy ng salita. Ang yung programa namin, itanong mo kay Soriano, sasagutin si Karasit. Yan po ang challenge sa inyo. Sagutin nyo po ito. Tanungin nyo siya kung kaya niyang sagutin. Kung hindi niya kayang sagutin, makalata na kayo. Huwag kayo masyadong umilib. Hindi ko rin sinasabing bumilib kayo sa amin. Kaya lang dapat mapatunayan natin sa mga taong ito, mali kayo.
Kasi hindi na, sarado na kukote nyo kay Soriano. Soriano, sinasamba nyo na si Kaeli. Personality cult. Personality cult na nangyayari sa inyo. Ang galing ni Kaeli. Yung kaklase ko nga, si Alan Perez, nasa Jeddah ngayon. Mantakin mo, nagdidiskusyon kami sa pinatulang ko na eh. Pero ngayon kita mo, tinanggal ako, kinamuhian ako, sabi, sumpuin daw ako, sawayin daw ako ng Diyos. Wala na kasing masagot eh. Kabatch ko yun, Alan Perez, buksan mo isip mo. Ha? Buksan mo isip mo, mabuti pa nung Katoliko ka, hindi ka bastos. Naging member ka ng dating daan, bastos ka magsalita. Di ba? May pasumpa-sumpa ka pa. Imbis na sagutin mo yung mga tanong ko, wala, hindi mo sinagot. Tinanggal mo ako sa Facebook. Papa. Yung mga palabas natin video, wala. Bakit? Napag-aalata po. Ipiniiwanan kayo sa area ng amo nyo. Kailangan gawin ni Karashid to eh. Bakit? Para mapagtanto nyo. Ha? Hindi pala totoo na napakagaling ni Kaeli. May Muslim pala na tumatapat sa kanya. Bakit? Ganito rin si Kaeli dun na. Halos lahat hinahamon eh. Subukan nyo yung pastor nyo. Dibatihin nyo, ayaw. O dilayasan nyo. Di ba? Sabi ganun eh. Di ba? Ito dating membro ng dating daan. Tinuturo ni Kaeli. Yung pastor nyo, subukan nyo hamunin ng diskusyon. Ipalap nyo sa akin, sabi ni Kaeli. Pag hindi yan, lumaban, makalata na kayo, layasan nyo na yan. Kung ibalik ko sa iyo ngayon, ibalik ko sa inyo. Ibalik ko sa inyo. Subukan nyo kami naman. Kami, harapin nyo. O, hindi walang personalan, aral lang. Ha? Kailangan gawin ni Karashid to eh. Kasi ubod na nangyayabang to mga to, masarado na kukote. Tamo, dalawa lang tanong namin ha. I challenge you, sagutin po nyo to. Mga membro ng dating daan. Yung nasa Acts chapter 20 verse 35 at saka yung nakasulat sa Lucas 18:31 hanggang 33. Tamo, sabi sa Lucas, may hula daw ang mga propeta patungkol sa anak ng tao. Ha? Luluraan, pahirapan, bibihagin sa mga ng mga hintil, mamamatay, pagkatapos mabubuhay sa ikatlong araw. Inamin na ng Bible scholar, wala yun. As usual, wala na naman yun. Mali na naman. Dinagdag, eto na naman po. O sino ka ngayon? Eh, siyempre sabi ni Kaeli, hindi naman ako naniniwala sa mga scholar. Mas magaling siya eh. Pantas nga daw eh. Ano ba anak ng tao, biblically speaking? Ito anak ng tao. Hoy, ang anak ng tao, hindi mabibihag ng hintil. Bakit? Tuloy. Basa. Kung ito basa natin sa Daniel, sa 7:13. Patuloy akong nakakita ng pangitain sa gabi at narito, ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bansa, bayan at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Yan yung anak ng tao sa Old Testament. Hindi po nabihag, hindi po mamamatay, at hindi po mabubuhay pagkatapos mamatay. Hindi. Wala po kayo mababasang anak ng tao ganun. Baka naman sabihin Isaiah 53. Suffering Messiah. Hindi po Messiah yun. Patutunayan namin sa inyo yan. Nagkakamali kayo. Wala na kayong sasabihin bago. Ito naman itong mga tukalan, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ano pa? Yung nasa Salmo 22:2. Tama? Oy, teka, sasagutin pala natin yan. Basahin mo nga yung kapatid. Opo, sa Para naman kay bayan ni Sebastian, sandali lang ha. Napapagod na kasi kami. sa 22. Special naman sa'yo. Ito kasi nagtatanong, sino ang binabanggit sa Isaias? Isaias muna. Isaias. Isaias. Isaias 2:22. Sa 2:22 po. Ay, ito. Ito yung kinukulit sa atin ni Bayani. Sige, tamo, pinapatulan namin kayo. Kasi special kayo sa mga Muslim. Siya, subukin daw kasi. Kasi pag hindi nyo daw po nasagot, hindi ro po kayo tunay na mga ngaral sa Ganun Diyos. ba? Bakit naman panukat ninyo ang dapat masunod? Kung kami ang magbigay ng panukat sa inyo. Kung kami magbigay ng panukat sa inyo para malaman natin kung tunay nga kayong mga Marcos. Mali naman, napaka-unfair naman, napaka-bias yan. Magkagayon pa, papatulan ko rin yan. Sige, patulan natin. Ito, special sa'yo, kabayan. Wala ka na makitang ganung pastor ng Matic o ng John 3:16 na sasagot sa inyo. Sa Islam lang, sa Muslim lang.
Dito po sa Kapital Lakayan, sinasagot po kayo ni Kara Sid. Ano po yung sinabi niya? Ito puzzle daw to eh. Basahin mo nga. Opo, doon sa Isaiah sa 2, ang talata po 22. Oh. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong, sapagkat ano siya para pahalagahan. Ito, Bayani Sebastian. Bayani Sebastian ba yun? Bayani Sebastian. Una, ito hindi mo na kita sasagutin kung sino yun. Sabi kasi sino raw yun eh. Sino po? Pero, hindi po tao tinutukoy na tao lang. Mga tao. Kasi, ang nasa libro, Bani Adam. Mga anak ni Adan. Sa ganun din sa Arabic, kita mo, natuto ka. Hindi mo alam yan eh. Hindi lang isang tao tinutukoy dyan sa Tagalog. Masyado ka nag-relay sa Tagalog eh. Ang tinutukoy dyan lahat ng tao. Ngayon, ito ngayon ang papyaw nila dyan. Bakit naging puzzle sa dating daan dyan? Para patunayan nila si Kristo ay hindi tao. Bakit? Wag daw magtiwala sa mga tao na kung saan hininga niya nasa kanyang butas ng ilong eh. Meron bang tao na ang hininga wala sa butas? Meron bang tao hininga niya dito sa tenga? Natural, lahat ng tao ang hininga dito. Wag daw magtiwala. Lalabas kung tao daw si Kristo, pati si Kristo hindi magtiwala. Ito patutunayan ko sa iyo, hindi si Kristo yan. Hindi pala. Patutunayan ko sa iyo, yan talata na yan hindi mo dapat gamitin para patunayan mo si Kristo ay hindi tao. Mauuwi ka sa dilema. Tanda mo to, kabayang Bayani Sebastian, na wala ring mukhang mayarap. Nagtatyping din kasi nagtatago. Kung nasa inyo katotohanan, di lumantad kayo. Tingnan nyo, may pagmumukha si Kara Sid. May pagmumukha kami rito. Umaharap po sa inyo. Ngayon, sabi niya, sino raw yung uod? Tingnan mo to mga to. Ayaw sabihin si Kristo tao. Pero sasabihin, uod. Tao lang. Pero uod, payag kayo. Tingnan mo to mga to, no? Tao mali, Muslim. Tao si Kristo. Tao lang, mali. Ayaw nyo ng tao lang. Gusto nyo uod. Sabi ni Kaeli, hindi. Si Kristo, nagpakilala naman. Ako'y tao. Ako I'm the manna which came down from heaven. Ako'y ilaw ng sanlibutan. Marami daw pagpapakilala si Kristo. At isa din daw doon, uod din daw siya nagpakilala. Kaya ng pagkakaiba, hindi naalata ng ating mga kababayan eh. Dito, meron siyang tinanggi. Ako'y uod tuloy. Opo. Dito po sa awit sa 22:6. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Sandali lang. Bakit gagamitin mo to Kaeli? Doon sa New Testament, sige na. Tanggapin na natin. Nagpakilala siya ng iba't iba. Ako ang mana. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang daan. Ako'y tao. Sinabi niya bang tao siya? Tao eh. Ngayon, kung si Kristo tong uod na to, bakit sinabi nito? Ako'y uod at hindi tao. Teka lang. Akala ko ba tao din siya? Kita mo, nauwi kayo sa dilema. Naman Akala ko ba tao siya? Tapos ngayon sabi niya, ako'y hindi. Ako'y uod at hindi tao. Definite yun eh. Para bang sinabi ko, ako'y tao, hindi ako robot. Robot ba ako? Hindi. Tapos may pahayag na naman siya, ako ay hindi robot. Ako'y robot. Hindi magulo. Ang gulo. Kontrahan po, Kara Sid. Ito, Brad, sabi nila si Kristo to, patutunayan ko, hindi po si Jesus to. Sobra naman kayo sa imagination. Si Jesus daw to, sabi ni Kaeli Soriano, may pahayag siya. Kala nyo, hindi namin alam. Bakit daw uod siya? Kasi doon sa 16, ito. Ganito mo mabasa. Oo, ang mga aso ay nakaparigid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Lahat ng aking mga buto'y aking mabibilang. Sa akin sila'y nakatingin at ako'y tinititigan. Bakit sinabi ni Jesus, ako'y uod? Ang sagot ay nasa 16, sabi ni Kaeli Soriano. Kaeli Soriano, hindi po ito si Jesus. Ang tabayanan po ninyo, kabayang bayani, Sebastian, para sa'yo special, ha? Gagawa kami ng hiwalay. Ito yung pagmamahal sa'yo ni Kara Sid. Gusto kitang mawala sa dilim, mahango sa kadiliman ng kulto po ng ang dating daan. Na hindi maintindihan kung ano talaga ang dating daan.
Katulad ni kapatid ngayon na naliwanagan, dating membro nyo na ang dating daan, ngayon po nasa matuwid na daan. Ilang beses po inedit-edit yung academy nila. O, kita mo? O, ngayon, special to. Ang tabayanan nyo, patutunayan po ni Karashid, hindi po si Jesus ang tinutukoy po sa awit 22:2. Ha? Antayan po ninyo. Antabayanan po ninyo. At sasagutin din po natin yung nasa Isaias 2:22. Ha? Kaya lang, sagutin nyo rin si Karashid. Okay? Sagutin nyo rin. Yung puzzle po namin, dalawa pa lang yan. Dalawa. Ano po yun? Yung nasa Gawa 20:35 na si Pablo na nagsabi, sinabi raw ni Jesus, mula sa bibig ni Jesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumanggap. Okay? It is better to give than to receive. Doon naman sa isa, meron sabi ni Jesus, may sinulat daw ang mga propeta, natupad daw, ang mga sinulat ng propetang iyon ay ano? Yung ang anak daw ng tao ay mamamatay, papatayin, pagkatapos mabubuhay ng pagkatapos ng 3 araw. Saan pong chapter, saan pong verse? Yun lang pong tanong ni Karashid. At tinatanggap ko rin po yung hamon ni Christian Evangelista. Pag may nabasa daw siya doon na sinabi talaga ni Jesus, word for word, verbatim, it is better to give than to receive. Amin na po si Karashid, mali po ako. Plus 1,000 pesos na premyo. O kita mo? At tabayanan nyo mga kapatid na Muslim, kulitin nyo yung tao na yan. Tingnan nyo kung makasagot yan. Tandaan nyo huwag kayo magpaliwanag ng kung ano-ano. Simple lang. Anong verse, anong chapter, anong verse. Verbatim, word for word. Eksakto. Pag wala kang paano pag wala kang nabasa? Paano? Kabayang Christian Evangelista. Paano po yun? Meron tayong pangakong premyo. Paano yun? Hindi ko sabihin talo ka o mali ka. Isa lang hiling ko sa iyo, makipag-usap ka sa akin. Either na pumunta kami sa iyo, o kaya pumunta ka dito sa Kapital Talakayan. Usap lang, hindi debate, usap lang. Ilang pakiusap ko sa iyo. Okay? Lambing ko lang sa iyo. Wala namang masama doon. Yung 80s nga, pumunta rito O, panoorin nyo yung debate namin nung 80s nung araw ng Sabado. Di ba? Matahimik na nagsimula, tahimik na natapos, mapayapa, nagpasalamat pa sa atin yung 80s. Kayo pa, hindi pa namin itratong special. Yun po walang Diyos yun Sila madaming Diyos. Kayo, maraming Diyos. Siyempre, mas special kayo sa mga, yung walang Diyos yun. Kayo, marami kayong Diyos. Di mas special kayo. Di marami ring handa, di ba? Kung siguro, kung gaano kadami Diyos nyo, ganun din karami yung handa na ibibigay namin. Ihanda natin, di ba? Yung wala nga Diyos naganda pa tayo kahit walang Diyos yun paalam na tayo. Sige po. Alas 10 na yata Kaya pala. Okay. Pero bago kami magpaalam mga kapatid, dayaan nyo munang magbigay kami sa inyo, mag-iwan kami sa inyo ng isang talata mula sa Banal na Quran. Ito po sa isang talata ng Suratul Imran sa chapter 3 verse 64. Ipahayag o Muhammad o angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salitang usapan na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, na huwag kayong sumamba sa iba maliban kay Allah, at huwag kayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya, at huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila'y magsitalikod, inyong sabihin, maging mga saksi kayo na kami mga Muslim. So ito lang mga kapatid, sabi ng Quran, hali kayo sa isang makatarungang usapan. Walang murahan sa pagitan namin at ninyo. Pag-uusapan natin na tayo ay huwag magtambal, huwag tayong sumamba, maliban pa kay Allah. Isang magandang usapan, objective lang po. Kung yun nga pong atheist na walang Diyos, ni-welcome namin, niyakap namin. Kayo pa kaya na mga dating daan, inaamin nyo, kayo polytheistic religion, madaming Diyos. Kayo pa kaya hindi namin ni-welcome. Kaya mga kapatid, Sebastian, lalong-lalo ka na, pinag-iinitan mo kami sa Facebook. Maganda. Punta ka rito. Kapatid na Arel Sarillo, taga Quezon City ka lang naman. Punta ka rito. Si Brian yata sa Qatar, Qatar po yata. Kung nasa Qatar, kung gusto mo, magdebate tayo. Pwede, Skype. Kami pupunta doon. Hindi, puntahan natin. Kausapin natin yung mga brother natin. Pagtayin tayo doon.
Itong si Ariel Sarillo po kasi, taga Quezon City lang po ito. Punta ka dito. Magharap tayo sa isang makatarungan. Ha? Objective na pag-uusap. Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang po, tinatapos na natin itong talakayang ito. Okay. Ayan po ang KT Burger. Ha? Ang Kapitalakyan Burger at Putlong Hotdog. No? So, ito po ang inyong kapatid. May malasakit po sa mga membro ng Ang Dating Daan at iba pa. Papaalam po sa inyo pansamantala. Assalamualaikum. Sumainyo po ang kapayapaan. Waalaikumsalam.